Patay sa pamamaril ang isang dating konsehal na kumakandidato ng muli sa Santo Tomas, Batangas. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen pero posibleng may kinalaman daw ito sa personal na alitan. Ayon sa mga kakilala ng biktima, may mga natatanggap daw siyang banta sa buhay bago ang pananambang. May report si Tina Panganiban Perez. Kita pa ang bakas ng dugo sa kalsada kung saan pinagbabaril ang isang kandidato sa pagkakonsehal ng Santo Tomas, Batangas. Nagja-jogging daw ang biktimang si Damasino Mabilangan nang mangyari ang pananambang bandang alas 6:30 ng umaga kanina. Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng 6 na tama ng bala sa ulo. Agad tumakas sa mga nakamotorsiklong salarin. Dating konsehal ang biktima at ngayon kumakandidatong muli. Pero isinasantabi ng pulisya ang anggulong may kinalaman sa politika ang pagpatay sa kanya. Issue is tingnan natin ngayon is yung personal. Personal, nakakatanggap ba daw ito ng mga death threats or may kaaway yun siya? May mga nagbibiro mga 2 weeks ago. Nitong Enero lang, patay rin sa pamamaril ng nakamotorsiklong salarin ang konsehalang Malabon na si Merlin Tiger Manyalak. Matapos ang pagbaril, namigay pa ng polyetos ang suspect kung saan nakasaad na sangkot umano sa droga at prostitusyon ng konsehal, bagay na itinanggi ng pamilya ng biktima. Noong Disyembre naman, sa pasukin ni Ilocos Norte, tinambangan din at napatay ang isang barangay kagawad na tatakbong konsehal. Nakamotorsiklo rin ang mga salarin. Hindi pa rin malinaw kung may kinalaman sa politika ang mga naturang insidente. Sa panahon ng eleksyon noong 2013, umabot sa 54 na ang naitalaan ng pulisyang insidente ng karahasang may kinalaman sa eleksyon, mas kaunti ito kumpara sa 180 noong eleksyon 2010. Tina Panganiban Perez, GMA News.